Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Queen's Corgi. Sa anibersaryo ng kasal ng Reyna ng England, nakatanggap siya ng isang napakagandang regalo mula sa kanyang asawa. Labis na mahilig si Elizabeth sa mga corgi at kamakailan lamang ay may bagong tuta na dumating sa kanilang pamilya. Agad na nakuha ng maliit na aso ang puso ng Reyna at hindi nagtagal ay ipinakilala ito sa iba pang mga corgi na nakatira na sa palasyo. Hindi nagtagal, naging paboritong aso ni Elizabeth si Rex, kaya naman nakaramdam si Charlie na tila napabayan na siya. Maging si Philip ay nagsimulang mainis sa presensya ng hayop dahil bukod sa inaagaw nito ang espasyo sa kama, palagi rin itong kinakain ng tsinelas ng prinsipe. Habang lumilipas ang mga buwan, lumaki si Rex at lalo pang naging tamad. Dahil dito, kahit ang mga tauhan sa kastilyo ay hindi na natutuwa sa kanyang ugali. Sina Nelson at Margaret ang mga nakatatandang aso ng Reyna at madalas nilang pinupuna ang asal ng batang corgi. Ngunit hindi sila pinapansin ni Rex at sinasabi niyang patuloy niyang tatamasahin ang mga pribilehiyong natatanggap niya bilang pangunahing aso ng Reyna. Dahil sa sobrang kasikatan ni Rex, ipinag-utos ni Elizabeth na ilagay ang mukha nito sa iba't ibang bagay tulad ng mga tasa, cellphone case, keychain, sombrero, payong, at maging sa gilid ng royal train. Isang araw, inaasahan ng Reyna ang pagbisita ng Pangulo ng Estados Unidos. Tuwang-tuwa ang mga aso sa ideyang makilala siya. Habang tumatakbo sila sa mga pasilyo ng kastilyo, nakagawa sila ng malaking gulo, ngunit nagkunwari silang parang walang nangyari nang makarating sila sa gate kung saan kakarating lang nina Donald Trump at ng kanyang asawa. Karga ni Melania ang kanyang asong si Mitzi, at nagulat si Rex nang makita ito. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay namangha sa kakaibang itsura ng aso. Sinabi ni Trump na naghahanap sila ng magiging kapareha para kay Mitzi, at iminungkahi ng Reyna na makilala nito ang isa sa kanyang mga corgi. Matapos suriing mabuti ang bawat aso sa palasyo, pinili ng maliit na babaeng aso si Rex bilang magiging asawa. Nataranta ang kawawang corgi. Pagkalipas ng ilang oras, inihanda si Rex para sa kanyang unang gabi bilang bagong kasal at dinala siya laban sa kanyang kalooban upang makilala ang kanyang magiging asawa, na para sa kanya ay hindi talaga kaakit-akit. Bago umalis sa silid, binuksan ni Trump ang stereo upang gawing mas romantiko ang paligid, at pinatay naman ng Reyna ang ilaw. Nang maiwan ang dalawang aso, sinubukan ni Mitzi na akitin si Rex, ngunit pilit siyang umiiwas. Hindi pa siya nakakalayo nang mahuli siya gamit ang tape at hinila pabalik. Nang tuluyan siyang makatakas, tumakbo si Rex palabas ng silid at nagtago sa isang silid na puno ng mga laruan. Sinubukan niyang magtago sa pagitan ng mga estatwa ngunit natagpuan din siya, kaya napilitan siyang ipagpatuloy ang pagtakas. Dahil sa galit na tinanggihan siya, itinulak ni Mitzi si Rex at napunta ito sa isang tray nang hindi man lang namamalayan kung paano nangyari. Dinala ng butler ang tray sa hapagkainan at nagulat ang lahat nang lumabas si Rex at magtago sa ilalim ng mesa. Sinubukan niyang tumakas mula kay Mitzi ngunit nasipa siya at napunta mismo sa upuan ni Trump. Dahil dito, nagalit ang Pangulo at agad na umalis. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napagalitan si Rex ng Reyna. Pagkatapos nito, kinausap niya si Charlie at nagsimulang mag-isip tungkol sa pag-alis sa kastilyo. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na bisitahin nila ang palasyo ng Papa sa Vatican City. Nagustuhan ni Rex ang ideya at natuwa sa pagkakataong makita ang mundo kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Palihim silang dumaan sa mga pasilyo at nilagyan ng royal jelly ang kanilang mga paa upang makaakyat sa pader. Sa ganitong paraan, nakaiwas sila sa mga gwardya. Nang tuluyan silang makalabas ng Buckingham Palace, nagtago sila sa mga palumpong. Pinayuhan ni Charlie si Rex na tanggalin ang kanyang collar upang hindi siya makilala sa kalye. Pagkatapos ay pinangunahan niya ito sa isang lihim na daanan at tumawid sila sa pader papunta sa lungsod. Ngunit nagkaroon sila ng aksidente at kinailangan nilang tumakbo upang makaiwas na mabundol ng mga sasakyan. Matapos ang ilang sandaling puno ng takot, nakatawid din sila sa kalsada at nakarating sa parke. Ngunit doon naman sila hinabol ng mga gansa kaya kinailangan nilang tumakas muli. Pagdating nila sa isang walang laman na tulay, nagsimulang magsisi si Rex sa pag-alis sa kanyang tahanan. Napagtanto niyang mas nakakatakot pala ang mundo kaysa sa kanyang inaakala.
Plano na sana niyang bumalik sa palasyo, ngunit nagulat siya nang itulak siya ni Charlie sa isang nagyayelong lawa. Hindi makapaniwala si Rex na magagawa iyon ng kaibigan niyang itinuturing niyang pinakamalapit sa kanya. Ginawa ito ni Charlie upang makuha ang titulong top dog. Habang nakasabit ang paa ni Rex sa gulong ng bisikleta, lumubog siya sa tubig at iniwan siya ni Charlie na masaya sa kanyang nagawa. Ngunit makalipas ang ilang segundo, nakalaya si Rex at nakalangoy pabalik sa ibabaw ng tubig. Halos mawalan na siya ng malay dahil sa sobrang lamig nang makita siya ng isang lalaki na nagpasyang iligtas siya. Habang wala siyang malay, nanaginip si Rex na nasa isang paraiso siya na puno ng jelly na tsinelas at kasama ang minamahal niyang Reyna. Ngunit pagmulat niya, nasa isang veterinary clinic na siya. Dahil wala na siyang collar, napagkamalan siyang isang asong gala at dinala sa isang shelter. Doon ay kailangan niyang makisama sa dalawang iba pang aso sa iisang kulungan. Humingi siya ng tulong kay Jack upang makabalik sa palasyo, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng aso at bumalik lamang ito sa pagtulog. Kinabukasan, habang naghahanda ng royal breakfast, napansin ng butler na nawawala ang paboritong aso ni Elizabeth at agad siyang naghanap sa buong palasyo. Samantala, sinubukan ni Jack na pasayahin ang kanyang bagong kasama sa kulungan at sinabi niyang karamihan sa mga aso sa shelter ay naaampon sa loob ng isang buwan. Dumating ang araw ng pagbisita at sinubukan ng lahat ng aso na magustuhan ng mga taong dumating. Si Jack ang pinakasabik na maampon, ngunit dahil sa sobrang excitement ay natatakot ang mga taong lumapit sa kanya. Samantala sa palasyo, nakisali ang lahat ng opisyal sa walang tigil na paghahanap ng Reyna kay Rex. Ngunit nakahanap si Charlie ng paraan upang linlangin ang lahat at pinalabas niyang kinain ng mga fox si Rex. Habang nagluluksa si Elizabeth sa pagkawala ng kanyang minamahal na aso, nagkunwari si Charlie na nalulungkot din sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng tanghalian, nangongolekta si Ginger ng mga lalagyan ng pagkain nang biglang tumakas ang isang chihuahua mula sa kulungan at pinalaya ang lahat ng aso. Nalito si Rex sa nangyayari at ipinaliwanag ni Jack na pupunta ang mga aso sa isang lihim na fight club na ginaganap sa loob ng laundry room. Doon, ipinakilala ni Tyson ang mga kalahok para sa unang laban, kung saan maghaharap sina Boxer at Rebel sa isang madugong laban. Bago magsimula ang laban, nagtanong ang isang pitbull kung kailan lalaban si Chief, kahit nakilala itong napakapayapang aso. Upang pasayahin ang mga nanunood, nagbigay ng musikal na pagtatanghal si Wanda. Nabighani si Rex sa kagandahan ng aso. Pinayuhan siya ni Jack na lumayo kay Wanda dahil ito ang kasintahan ni Tyson, ngunit determinado si Rex na mapalapit dito. Pagkatapos ng palabas, nagsimula ang laban at sumuko si Rebel matapos makagat sa puwitan. Makalipas ang ilang oras, dinala siya sa veterinaryo upang gamutin ang sugat. Kinabukasan, nang magbukas ang pinto para sa almusal, agad na lumabas si Rex upang makita si Wanda dahil hindi niya ito maalis sa kanyang isip mula nang makita niya ito noong gabi. Ipinakilala niya ang sarili at sinabing siya ang pangunahing aso ng Reyna, ngunit nagulat siya nang dumating si Tyson na galit dahil nakikipag-usap siya sa kanyang kasintahan. Biglang dumating ang lalaking nagligtas kay Rex mula sa nagyayelong lawa. Sinubukan ni Tyson na itago ang kanyang pag-atake. Bago siya umalis, sinabi niyang si Rex ang susunod na kalahok sa fight club. Samantala sa kastilyo, nagsagawa si Elizabeth ng libing para kay Rex. Umiiyak si Charlie at nagpapakitang labis siyang nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Naawa ang Reyna sa kanya at sinabi niyang bibigyan siya ng titulong bagong top dog. Kinahapunan, dinala ng mga kaibigan ni Rex ang corgi sa laundry room upang magsanay dahil mapipilitan siyang lumaban sa gabing iyon. Ang problema ay wala siyang pisikal na lakas. Hindi siya mabilis, hindi rin siya malakas, at hindi siya mahusay lumaban. Dahil dito, halos walang naging silbi ang kanilang pagsasanay. Kaya tinulungan siya ni Jack na gumawa ng plan B, umatake muna ng isang beses at pagkatapos ay tumakbo at magtago hanggang umaga. Nang dumating ang oras ng laban, nagpasya si Tyson na siya mismo ang tatalo kay Rex gamit ang kanyang sariling mga paa. Sa pagtatangkang mabuhay sa gabing iyon, tumakbo si Rex ngunit hinabol siya ng pitbull. Nagtago siya sa isang tubo ngunit itinapon palabas ng pakawalan ni Boxer ang gas. Halos ihagis na siya ni Tyson sa isang pugon nang makialam si Wanda.
Pinatay niya ang circuit breaker upang maakit ang mga empleyado sa laundry room. Habang abala ang mga tao, sinamantala nina Rex at Wanda ang pagkakataon upang makatakas. Nagpasalamat si Rex kay Wanda sa pagliligtas sa kanya at hiniling kay Jack na tulungan silang makatakas mula sa shelter. Ayon kay Jack, may dalawang paraan lamang para makalabas, maampun o humingi ng tulong sa Chihuahua. Ngunit tumanggi ang maliit na aso dahil ayaw nitong magkaroon ng problema kay Tyson. Kaya ang tanging solusyon ay maghintay na may umampon sa kanila kinabukasan. Sa kabila ng kanyang takot, tumanggi si Rex na tumakas at sinabi niyang kung magtutulungan sila ay kaya nilang talunin ang bully. Nagbigay siya ng isang nakapagpapalakas na talumpati upang hikayatin ang kanyang mga kaibigan na ipaglaban ang kanilang sarili. Ngunit hindi nagkaroon ng inaasahang epekto ang kanyang mga salita, at pinili ng ibang aso na manatili sa ilalim ng kontrol ni Tyson dahil sa takot na harapin ito. Nang dumating ang araw ng pagbisita, tinulungan ni Jack si Rex na maampun upang hindi siya mapatay ng pitbull. Ngunit ayaw umalis ni Rex dahil nag-aalala siya kay Wanda. Kaya nang dalhin siya sa sasakyan, nakalusot siya mula sa batang nag-ampon sa kanya at nagtago sa ilalim ng ibang sasakyan. Pagdating ng tanghalian, binuksan ni Ginger ang lahat ng pinto upang makalabas ang mga aso at makapaglakad sa bakuran. Galit na galit si Tyson at tinawag si Wanda sa isang tagong lugar. Sinabi niyang may hindi pa sila natatapos na usapan. Sa sandaling iyon, nakabalik si Rex sa shelter at dumating siya sa tamang oras upang pigilan na masaktan ang kanyang minamahal. Hinarap ni Rex ang kanyang kaaway at nasipa siya, ngunit hindi siya nagpatinag kahit alam niyang mas mahina siya kay Tyson. Dahil sa kanyang tapang, nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang mga kaibigan at nagpa siyang suportahan siya sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa shelter. Si Chief ang unang kumilos at pinabagsak si Tyson sa isang suntok. Ngayong malaya na ang lahat, hinikayat ni Rex ang kanyang mga kaibigan na tumakas. Ngunit nagpa siya ang grupo na manatili sa shelter dahil hindi nila kayang bumalik sa buhay sa lansangan. Si Wanda lamang ang pumayag na sumama kay Rex, at sabay silang tumakbo pabalik sa Buckingham Palace. Samantala sa palasyo, inilalagay ng mga empleyado ang lahat ng souvenir na may mukha ni Rex sa isang malaking kabinet. Hindi ito nagustuhan ni Nelson dahil kakalibing pa lamang sa aso at inaalis na agad ang lahat ng alaala tungkol sa kanya. Pagdating ni Rex sa gate ng palasyo, napagkamalan siyang asunggalan ng mga gwardya at pinalayas. Naalala niya ang lihim na daanang ginamit niya noon upang makalabas at balak niya itong gamitin muli upang makapasok. Ngunit hindi niya alam na isinara na ang butas. Kaya nag-isip si Wanda ng panibagong plano. Tumakbo sila sa parke sa kabila ng kalsada at sinabi ni Wanda kay Rex na maghintay doon at babalik siya. Habang nagtatago si Rex sa ilalim ng isang bangko, nakita niya sa pahayagan ang balitang patay na raw siya. Doon niya napagtanto na matagal ng pinlano ni Charlie ang lahat bago siya tuluyang alisin. Dumating ang araw ng koronasyon ng traidor. Kahit hindi pa siya opisyal na ginagawang top dog, nagsimula na si Charlie na magbigay ng mga bagong utos sa ibang aso. Nang bumalik si Wanda, may dala na siyang tulong. Pumunta siya sa shelter upang hilingin sa kanyang mga kaibigan na tumulong. Inabala ng grupo ang mga gwardya habang pumasok sina Rex at Wanda sa palasyo. Pumunta si Rex sa dati niyang silid at doon niya nakita si Charlie. Galit na galit siya at tinanong kung paano siya nagawang ipahamak ng kaibigan. Ngunit sinabi ng baliw na aso na walang pagtataksil at sinabing nasa loob ng aparador ang patunay. Hindi alam ni Wanda kung ano ang nasa loob kaya binuksan niya ang pinto. Bigla silang natabunan ng napakaraming bagay. Ito ang ikalawang pagtatangka ni Charlie na alisin ang kanyang kalaban. Pagkatapos ay nagsindi siya ng apoy at tahimik na naglakad patungo sa silid ng koronasyon. Bago siya umalis, naglagay siya ng harang sa harap ng pinto upang hindi makalabas si Rex. Matapos makalaya, hinanap ni Rex si Wanda at nagawa niya itong hilahin palabas mula sa mga natabong bagay. Dahil wala nang ibang paraan upang makalabas, nakaisip si Rex ng plano upang iligtas ang kanyang minamahal. Itinali niya ang maraming lobo sa isang kama upang makalabas si Wanda sa pamamagitan ng Simenea. Nang maging ligtas si Wanda, itinali naman niya ang mga lobo sa kanyang sariling katawan upang makatakas. Samantala, tahimik na naglalakad si Charlie patungo sa trono ng reyna upang tanggapin ang kanyang koronasyon.
Ngunit itinago ni Nelson ang gintong kolor upang maantala ang seremonya. Habang lumilipad sa ibabaw ng hardin, nakita ni Wanda ang kanyang mga kaibigan at humingi ng tulong upang iligtas si Rex. Agad silang tumakbo patungo sa silid. Binuksan ni Chief ang pinto at nakita nilang nilalamon na ng apoy ang lugar. Kumuha si Wanda ng mga fire extinguisher habang sina Chief at Jack ay gumamit ng hose upang patayin ang apoy. Hindi nagtagal ay napatay nila ang lahat ng apoy at natakpan ng foam ang sahig. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nagsimulang mawalan ng pag-asa ang grupo na buhay pa si Rex. Ngunit iginiit ni Wanda na ipagpatuloy ang paghahanap. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa chimenea at natuklasan niyang doon nagtatago si Rex dahil naipit siya kasama ang mga lobong ginamit niya sa pagtakas. Nang malaman nilang buhay si Rex, hiniling ni Wanda sa kanyang mga kaibigan na tulungan siyang makalaya habang siya naman ay pupunta upang pigilan ang koronasyon. Sa sandaling iyon, nahanap na ang gintong kolor at handa na itong ilagay ng reyna sa leeg ni Charlie. Ngunit biglang dumating si Wanda at inagaw ang kolor. Hinabol siya ng mga aso hanggang sa makarating sila sa silid kung saan naroon si Rex. Naunang dumating si Charlie, kasunod sina Nelson at Margaret. Masaya silang makita na buhay pa ang kanilang kaibigan at nadismaya nang malaman na si Charlie ang may pakana ng lahat. Kahit nabunyag na ang kanyang ginawa, ipinagmamalaki pa rin ni Charlie ang kanyang mga plano at sinabing nagtagumpay ang kanyang tusong balak dahil malapit na siyang maging top dog. Ibinigay ni Wanda ang kolor kay Rex, ngunit nagpasya si Rex na ibigay na lamang ang titulo kay Charlie dahil pinaghirapan niyang makuha ito. Biglang dumating si Elizabeth at labis na natuwa nang malaman na buhay ang kanyang minamahal na aso. Ipinakilala ni Rex si Wanda sa reyna, at naisip ni Elizabeth na umalis si Rex sa palasyo upang hanapin ang kanyang tunay na pag-ibig. Nang makita ni Philip ang lahat ng asong kasama nila, nais sana niyang ipatawag ang mga gwardya upang paalisin ang mga ito. Ngunit sinabi ng reyna na panahon na upang magkaroon ng mga bagong residente ang palasyo. Makalipas ang ilang linggo, nabuo ang isang bagong mag-asawa, sina Charlie at Mitzi. Ngunit labis na nagsisi si Charlie na siya ang naging top dog.